Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, upang tayong maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, taglay ang pusong nagsisisi, lumapit tayo sa Panginoon upang humingi ng awa at kapatawaran para sa mga pagkakasalang ating nagawa. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami ay makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin nawa ay magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isa ang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Uwi ka ng hari. Kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita. Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna tumayo sa isang tabi," at gayon nga ang ginawa ni Ahimaz. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita, inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo." "Kumusta si Absalom?" tanong ng hari. Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom. Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Joab na ang hari nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom, kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak, kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin.
Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ng buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng napakaraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong mga kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinurugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kakapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumala. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang umipo sa inyo?" Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang inyong anak," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?"
Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nung dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. Sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapanalig, lalo tigit ang mga kasama natin sa pagdiriwang ng banal na misang ito sa pamamagitan ng iba't ibang social media platform. Mga minamahal kong kapatid, ang takot ay sa maraming pagkakataon ay nagiging hadlang upang lumago ang ating pananampalataya sa Diyos at humahad lang din upang maging mabunga ito sa ating buhay. Kung minsan, kapag bumibigat ang ating mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay, yung takot sa ating puso, kung minsan ay nagdudulot sa atin ng pagdududa sa kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Pero mga minamahal kong kapatid, kung ang takot ay ma-overcome ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, makikita natin ang mga kahangang-hangang bagay na kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. At mga minamahal kong kapatid, ito ang nais ipabatid sa atin ng mga kwento sa ating mabuting balita sa araw na ito. Narinig natin sa Ebanghelyo ni San Marcos sa araw na ito ang 2 pagpapagaling na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Una ay yung paglapit ni Jairo na isang tagapamahala ng sinagoga sa ating Panginoon upang hilingin na pagalingin niya ni Jesus ang kanyang anak. At yung ikalawa naman ay yung paglapit ng babaeng dinurugo sa loob ng 12 taon na umaasang kapag nahipo niya yung damit ng ating Panginoon, siya ay gagaling. Itong 2 taong ito sa ating mabuting balita, ang baon-baon nila sa paglapit sa ating Panginoon ay ang kanilang pananampalataya na merong kayang gawin si Jesus para maibsan ang kanilang nararanasan. Si Jairo, na gumaling ang kanyang anak na may sakit, at yung babaeng dinurugo upang matigil na ang karamdaman na kanyang pinagdaraanan sa mahabang panahon. Pero makikita natin dito sa ating mabuting balita na habang lumalapit itong mga taong ito sa ating Panginoon, bagamat meron silang pananampalataya, meron din silang takot sa kanilang puso. 'Di ba? Yung babaeng dinurugo, nung nahawakan niya ang damit ng Panginoon, 'di ba siya'y gumaling? Pero luminga-linga ang Panginoon at hinanap kung sino yung taong humawak sa kanya.
Sa isip ng babae, natakot siya na baka magalit si Jesus dahil sa kanyang ginawa. Pero ano ang nangyari? Nung ipinagtapat niya na siya yung humawak sa Panginoon, ang nasabi lang ng Panginoon, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling." The same way, nung pagdating ni Jesus doon sa bahay nila Jairo, sinabi ng mga tao, "Bakit inaabala niyo pa yung guro? Ipatay na yung bata." Pero ano ang sabi ng Panginoon kay Jairo? "Huwag kang mabagabag, manalig ka." Dito sa dalawang tagpo sa ating mabuting balita, may pananampalataya, pero meron ding takot. Pero ano ang naging mensahe ng Panginoon? Parehas, ipanatag mo ang iyong kalooban, huwag kang mga bagabag, manalig ka. At mga minamahal kong kapatid, ito rin ang mensahe ng Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin ngayon. Sa araw-araw nating pamumuhay, alam naman natin, merong kayang gawin ang Diyos sa buhay natin. May kayang gawin ang Diyos sa mga problema natin. May kayang gawin ang Diyos sa mga alalahanin natin. Pero kung minsan, kapag ka na-overwhelm tayo ng ating mga problema, ng ating mga nararamdaman, kung minsan, mas nananaig ang takot sa ating mga puso. Pero ang paalala sa atin ni Jesus, ipanatag mo yung kalooban mo. Huwag kang mabagabag. Bagkus, manalig ka sa Diyos. Mga minamahal kong kapatid, natural lang ang matakot. Natural lang ang mangamba. Natural lang ang mag-agam-agam kapag ka merong pinagdaraanan. Pero, inaanyayahan tayo ni Jesus na manampalataya at magtiwala sa Kanya ng higit, lalo sa mga ganitong pagkakataon sa ating buhay. Siguro, bilang tao, limitado yung kaya nating gawin. Pero, ang Diyos, laging merong magagawa sa ating buhay. At ang paanyaya niya sa bawat isa sa atin ngayon, huwag tayong mabagabag, ipanatag natin yung ating kalooban at manalig tayo sa Kanya. Dahil kapag ka ang tao may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, magiging mulat ang kanyang mga mata sa mga kahangang-hangang bagay na kayang gawin ng Diyos sa kanyang buhay. Huwag mabagabag, huwag mag-agam-agam, bagkus manalig ka tulad ng paanyaya ni Jesus sa ating lahat. Amen. Kalakip ang buong pananalig habang nananalangin tayo ng may pananampalataya sa Diyos Ama, natutugunin niya ang ating mga mithiin ng may nag-uumapaw na kabutihang loob. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan, ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang Katolika sa buong daigdig naway maging simbolo ng nagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga sa mga may karamdaman sa pangangatawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat ay makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo sa pangangalaga
lalo na sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang siyensa sa paggamot, naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa nito upang magkaroon sila ng isang ganap at aktibong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagluluksa sa kamatayan ng kanilang anak, naway makatagpo ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa habag ng ating mananakop. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso at isipan, ibulong natin sa Panginoon ang nilalaman ng ating mga kalooban. Makalangit na Ama, tulungan mo kami na patuloy na manalig sa iyo at sumampalataya sa nagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak na siyang naghihilom sa aming mga sugat sa buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pag-aalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alang na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. At alang na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagdalikod. Sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kaming natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na yung mga pinatutungkulan sa banal na misang ito, pati na mga kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Birhen ng Fatima, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagbabalik ng aming tagapagligtas sa si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming marami at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesucristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay umihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong na panubos na ngayong iyong ibinigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo at laging ingatan ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayo at ipanatag ang inyong kalooban sa piling ni Kristo. Salamat sa Diyos.